Hi guys, good morning. Good morning. Good morning. Morning na dito kasi 12:30 na ng umaga and malapit na akong matulog. As in, malapit na yung bedtime. Kung may bedtime talaga, dapat lang meron, Day. Dapat pag meron tayong meron yung body clock ba natin, dapat natutulog tayo almost the same time every day. So kung mid-shifter ako, so natutulog ako always from between 1:30 hanggang 2 o'clock or 2:15. Pinaka-late ko na yung 2:15 ng umaga. Tapos nagigising ako ng mga 10 o'clock, mga ganyan. Okay, let's dive into the title of this video. Nakita nyo naman, it's all about EB3. I think ang priority date niyan, tingnan ko nga. I think it is October ba yun of 2021? Defora, let's go. Ba't kasi yung pinaka-old na account ko nandito eh? Well, I think 2020 or 2021. Nakalimutan ko na. Ano kaya yun? Ay, tingnan ko dito sa aking phone. OMG, nakalimutan ko. Na natin. Lefora. Makikita mo agad yun kasi... Okay, Lefora. Ba't natabunan na siguro ng mga ibang posts? Basta para siyang October of 2021 yung priority date. Let us see. Tagal naman nito, nakakaloka. Wala na ay, yan dun na. Tapos, buisit talaga dahil. Ayan. Ilan? Hanapin natin. Hindi ako masyadong handa. Nakakaloka, no? Parang hindi vlogger. Ganun talaga ako, mga inday. Pagpasensyahan nyo na at medyo... Ay, ang gwapo naman ito. Ito yung mga gwapo na nagpusan sa Lefora din. Pagpasensyahan nyo na at hindi talaga ako masyadong handa. Kasi eto na yon. Okay. Philippines, third preference. Oh my God, December. Mas malala pala yung sinabi ko eh. December 1 of 2021. So ang ano ko is this October of 2021. So December of 2021. So kung bibilangin mo yon, 2022, 2023, 2024, wala pang 3 taon na retrogression. Wala pang 3 taon, mga inday. Siguro mga 2 years, 10 months, mga ganyan, or 9 months. Hindi na masama, mga inday, yung ganong priority date. At least hindi siya sobrang backward. Like, 2018, mga 5 years yung pagitan, or 2019, mga ganyan. At least 2021 pa rin. So, 2, 3, 4. So, halos siguro mga 3 years backward. So, in short, mag-aantay kayo ng mga 2 hanggang 3 taon dyan. So, sa mga nasa Pilipinas, wag nang yamutin, okay? Wag masyadong atribida na parang, ay, 2022 yung priority date ko. Hindi na ako aalis ng Pilipinas. Wrong! Charis, joke lang. Diba? I would really recommend na kung 2022 pataas yung priority date ninyo is go for maraming mga 1-year contract na nasa Middle East. Pwede pa kayong kumita, mga inday, at maka-experience ng bonggang-bongga kahit unpredictable. Hindi nyo alam kung mag-move backward pa yan, diba? So much better kung meron kayong magandang trabaho, especially sa Middle East. So, kung for example, December of 2022 yung priority date nyo, go for Middle East. Maraming mga ospital sa Middle East na nag-offer ng 1 year or 2 years contract, diba? 1 year renewable contract. Though,
mangilan-ngilan lang, karamihan ng mga contract sa Middle East is 2 years, pero pwede naman kayong mag-resign kara-karaka, nakakaloka, 'di ba? So if I were you, kung hindi pa kayo nakakapag-abroad at nasa Pilipinas kayo and waiting for your interview date, maski maging current yung priority date yung mga hindi agad-agad. For example, April of 2020, sabi nyo ay 5 months na lang. Sa tingin nyo ba, after 5 months, pag naging current yung priority date nyo, is meron na kayong visa? No! It will take a lot of time. Once your priority date is current, it will take for about like maybe 3 to 4 weeks before yan masend sa NVC, marilasin kayo ng fee bill. Bayaran yung fee bill, it will take siguro mga 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks or even 3 months para ma-DQ kayo. And it's still hard, maski DQ na kayo, mag-aantay kayo ng buwan-buwan bago kayo marilisan ng interview date. So, hindi siya basta-basta like instant that once you reach your priority date na nag-current is maririlisan na agad kayo ng interview date and visa eventually in just 2 to 3 months. No, that is not the process. Magkakaroon pa kayo ng medical, mga ganyan. Pwede pa kayong mapending sa medical. If for example, hindi talaga yung, para sa inyo pa. No, hindi pa talaga yun yung time ninyo. Baka mapending pa kayo, diba? So, it will take like 3 to 6 months. Mag-sputum up academy pa kayo. Yun yung tawag ng iba. O, diba? Nakakaloka. So, if I were yung mga Inday, take the opportunity to go abroad, explore. If you have the time and money para mag-explore, mag-travel, pumunta sa ibang bansa para mag-work, go for it. Do not limit yourself in the Philippines. Please, kahit sabihin nyo pang 5 to 6 months na lang from December of 2021, still go abroad and explore if you really have the opportunity. Like single kayo at wala kayong aalahanin na pamilya. 'Di ba? Like anak, asawa, mga ganyan. O, 'di ba? Kung meron kayong asawa tapos hindi nyo madala sa kunyari sa Middle East, edi wag na kayong umalis dahil baka maagawan pa kayo. Charis! Nakakaloka! O, ayan mga Inday. So, para naman sa mga nasa Middle East, wag na kayong maalarma ng bonggang-bongga. Meron kayong magandang trabaho, meron kayong magandang opportunity to learn more, to, 'di ba? Sa mga batikang nurse na dyan, mga 10 taon na nasa bedside, 12 years na nasa bedside, and you're not currently on bedside ngayon sa Middle East, at wala kayo sa area kung saan man kayo, for example, ilalagay pagdating nyo dito sa Middle East, please, wag na kayong bumalik ng bedside. Dito na kayo dito na kayo mag-experience ulit kasi may stress lang kayo. Enjoy your life. Enjoy. 'Di ba? Mag-travel kayo. Wag na kayong bumalik muna ng bedside. Dito nyo na buhayin ulit yung bedside nursing skills ninyo if I were you. Kasi kung meron na kayong more than 10 years, 11 years of 12 years of nursing experience, pagdating nyo dito, manunumbalik at manunumbalik ulit yan. Mabubuhay ulit yan na parang Ravenna. Charis! O, diba? So, no need na. Okay? Wag masyadong OA. Mga Inday, sa pagpaplano ng inyong pocket money, please lang. $4,000 to $5,000, $3,000 is enough pagdating nyo dito, mga Inday, if I were you. Para sa akin, $4,000 to $5,000 pocket money is enough. Okay? Lalo na kung pagdating nyo dito, meron kayong sign-in bonus na $5,000. Meron kayong pre-accommodation for the first 60 days. Meron kayong pre-transportation for the first 30 days. My God, malaking tulong na yan kung ino-offeran kayo ng package for the first 30 to 60 days ng worth around
$7,000 to $10,000. Naku, day, napakalaking tulong na yan. If I were you, wag nyo nang problemahin ng bonggang-bongga yung inyong pocket money. Pagdating nyo dito, papautangin ko kayo. Charis, ang yaman mo, Knuskan. Shalak. O, diba? Nakakaloka. Ay, napagod ako kanina. Kakatapos ko lang, guys, na mag-empake kasi nga, paalis ako. Paalis! Saan kaya pupunta? Nakakaloka. Pa-surprise. Oh my God. Kailangan ko ng bakasyon, mga inday. Hindi naman ito full PTO. Meron lang akong 4 days continuous duty starting tomorrow. Kailangan ko ng masyadong maganda-gandang energy, and then after that meron akong straight 7 days off. Oh, ayan, 'di ba, bongga? Pag nandito kayo sa Amerika, mga girl, pag hindi kayo nag-OT, pwede kayo mag-connecting off. Oh, parang flight lang, merong mga connecting and layover. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Connecting. Kung minsan nagko-connecting 4 days straight ako, tapos pagbalik ko merong connecting na 2 days or 3 days straight naman na duty. Tapos in between that, meron akong 6 to 7 days. Yan. 6 to 7 days na off. O, 'di ba? So napagdikit ko lahat ng off ko. O, diba? Bongga! Meron naman, pagbalik ko, mag-duty ako, tapos off, tapos 2 days duty off, 2 days duty na naman. So, hindi na siya masama. Okay? Hindi na siya sobrang napakasama or parang nakakapagod ng bonggang-bongga. Itong 4 days straight lang talaga ang nakakapagod ng bonggang-bongga. And considering wala pa yung PTO, wala yung call off. As in straight na lang off. So wala siyang what more kung nag-call off ako, diba? So ayan, mga inday, see you on my next video. Sana panoorin ninyo kasi magti-travel ako sa ibang sa next video nyo na lang makikita. O ayan, baka gusto ko ring i-vlog yung 4 days na straight ko. Tingnan natin kung gaano ako kapagod, kung gaano ko mamimaintain yung aking ganitong energy sa aking 4 days straight. So, Saturday, Sunday, which is weekend, pinaka-busy, which is Monday, Tuesday, hindi naman gaano. So, 4 days straight yun. Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. Hopefully, maging maganda, and hopefully, bongga yung charge tomorrow at hindi yung mga paltos or palpak. Charis. O, diba? So, hopefully guys, ay na-inspire ko kayong magpatuloy pa rin sa inyong mga pangarap. Okay, kung nakatatlo, nakaapat na kayo nag-NCLEX, don't worry. Babagsak kayo ulit. Charis, joke lang yun. Papasa na kayo for sure. Basta focus lang sa inyong content. Really, if you are not able to master your content, no matter how much time you English, no matter how much time you devote in practicing answering critical mga critical care questions, walang mangyayari dahil. Kahit mag-practice kayo everyday ng 100 questions per day, walang mangyayari, mga inday. So ang maganda is at least have 50 to 100 questions per day. Read the rationale. Read it, guys. Do not memorize. Kasi kapag binasa nyo yan ng paulit-ulit, kahit hindi nyo i-memorize, magsisink in na yan sa inyong mga utak. Diba? At mag-read din kayo ng content. Mark Klemek is also very helpful, mga inday. Listen to Mark Klemek at least once per day. Listen to his prioritization, yung audio, yung mga cardiovascular, mga ganyan. Listen to him at least 1 to 2 hours per day.
And believe me or not, meron kayong mabubungkal from Mark Clemec once you already take your NCLEX. Once you take your NCLEX, diba? Ng bonggang-bongga. Sa mga bumabagsak parati sa English, my God, hindi perfect yung English ko, mga Inday. Nakakaloka. Pero at least, I'm already here. Nagpa-remark pa nga ako eh. 7 na daw yung ano ko, yung English speaking score ko, pina-remark ko pa rin para lang umabot yung aking band score. Kasi nga ang baba ng reading ko, guys. So nung umangat yung speaking ko, naging 7.5. So ayun, umangat yung overall score. Kasi as in, bagsak na bagsak yung reading ko, dahil nakakaloka. O, diba? Ayan, guys. Dito ko natatapusin ang vlog na to. Thank you so much for always watching my vlog. And see you on my next vlog. Bye-bye. Babush na. Bye. Mwah. Cheers!